Ganito ka-guilty at walang kwenta itong si Sandro Charis Marcos, mga kadonatics. Bakit? Ayan, panoorin nyo yung statement niya. Ito. Na-interview kasi siya, mga kadonatics, patungkol sa mga revelasyon ng 18 na ex-Marines. Pati pa yung dumagdag na 14, mga kadonatics. Pinangalanan din itong si Sandro Marcos. It only means, nagsasabi sila ng totoo. Yung naratibo nila, mga kadonatics, same talaga. Ayan. So, yung reply niya, ito. Napaka walang kwenta. Ayan. Kasi natanong siya na isang journalist, mga kadonatics, na magsampa ka ba ng kaso? Ito yung sagot niya. Is it really worth it? Is it really worth it? Pangalawang beses pa, ha? Tapos, bibigyan pa sila ng publicity? Wag na. Okay. On filing charges against the 18 ex-bodyguards. Ayaw nilang tawaging Marines, mga kadonatics. Bodyguards talaga. So, it means, naniniwala sila na bodyguard sila ni Zaldico. Okay? Minsan nga, tinatawag silang kargador ng maleta. Kasi naniniwala silang kargador sila. Ang dinideny lang nila, mga kadonatics, na nakatanggap sila. Aside from that, they all believe na ito, kargador talaga sila. Panoorin lang natin yung interview niya dito, mga kadonatics. Nakakainis talaga. Maglagot juga sa iyang dagway. Ito, panoorin lang natin na mabilisan. Ayan. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Medyo nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So let's let's call a spade a spade. It's all BS. Okay? So on-file na complaint po doon versus doon sa mga is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. It's we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin. Mga kadonatics, eto lang bago natin ipagpatuloy, okay? Kung ako sa sitwasyon nitong si Charis Pengpengco or Sandro Marcos, mga kadonatics, I would not stay silent, mga kadonatics. Bakit? Sinira nyo yung reputasyon ko bilang isang congressman. Sinira niyo yung dignidad ko bilang isang anak ng Pangulo. I will definitely file a case, mga kadonatics. Ganyan talaga ang reaksyon ng isang non-guilty, mga kadonatics. Di ba? If you are guilty, mga kadonatics, you would react the same thing as he was. Di ba? Isa akong congressman, tapos anak ako ng Pangulo. You have all the power to make them pay, mga kadonatics. Pero anong ginawa niya? Is it really worth it? They are really worth it, mga kadonatics. Kasi binanggit yung pangalan mo. May picture pa. Pati yung tatay mo, damay. Pati yung uncle mo na si Romualdez, damay. They are worth it. Is it really worth it? Bibigyan pa natin sila ng publicity? They are already in public. Okay? Trending na sila ngayon. Publicity pa ba? Oh no, mga kadonatics, di ba? Ganyan ang taong guilty sumagot. They would choose to keep silent, mga kadonatics, kasi pag mag-file sila ng kaso, more and more evidences and witnesses will come against them. Baka mapatunayan pa mismo doon, mga kadonatics, sa korte na ay talagang guilty ka. Kaya I would rather, mga kadonatics, remain silent. Ito yung ginawa ng isang ulumok. Ganito din si Erwin Tulfo. Pinangalanan siya. Anong sinabi niya ngayon? Mga kadonatics, ito, basahin lang natin ng mabilisan. Erwin Tulfo, wala nang balak ipatawag ang Brave 18? Okay. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman namin na yan. Di ba hindi naman sila sumipot? So, para ano pa? It only means ayaw niya nang imbitahan, mga kadonatics. Lumabas kasi na talagang guilty itong mga to. Di ba? Same reaction with Sandro Marcos. Instead na mag-file sila ng kaso kasi
pinangalanan sila, as guilty as they are, mga kadunatics, they would remain silent. They would rather not to talk about it. Gusto nila kasing mapatahimik ang issue, mga kadunatics. Ganyan katindi itong mga guilty. Speaking about hindi sumipot, klarong-klaro yung video, mga kadunatics. Pagdating ng Marines doon, hinarang pa sila. Tapos, nung nakalusot na talaga sila, mga kadunatics, anong nangyari? Hiningihan sila ng QR code. Diba? Isa-isa sila. Well, like, what? Hindi naman nangyari daw noon yun, mga kadunatics, na kailangan pang mag-QR code. Like, really? Diba? Hindi naman sinabi sa subpina nila. Yun yung sabi ni Atty. Baligod. Hindi naman nakasubpina sa amin na kailangan pa namin mag-QR code. Bakit hiningihan kami dito? Paano kami makapasok? Tapos sasabihin nyo, hindi naman sila sumipot. Talagang grabe. Sobrang kaipalan nitong mga kumag na itong mga kadunatics. Sobra talaga. Mas matino pa itong si Edo Manzano kung mag-isip. Kumpara nitong mga to. Eto, mga kadunatics. Pasahin natin na mabilisan. Ayan. Once a Marine, always a Marine. Ginagamit na quote nila yan. I take offense when I hear politicians and armchair critics say this whistleblowers, okay? They are considered whistleblowers, mga kadunatics. These former Marines should no longer be called Marines. Diba? Ganyan katindi, mga kadunatics. Mas may sense pa itong si Edo Manzano kung mag-isip. Ay nako. Ganyan kasi pag guilty. Binalahura nyo ang pera ng taong bayan, ngayon binalikan na kayo, you just remain silent. Kasi hindi nyo masikmura na ayan na, lumalabas na ang katotohanan. May mga kadunatics, mapatahimik nila ang issue na ito for maybe few months, but definitely babalik at babalik ito. Ipagpanalangin natin, mga kadunatics, na hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Alam na natin kung anong mangyayari pag si Inday Sara Duterte ang makaupo. Mananagot ang lahat ng alipusta at lahat ng mga crocodile, buhaya sa gobyerno. At eto, mga kadunatics, Ping Lacson, pinanatan na isang matinding journalist sa Net25. Ay talaga naman. Nakakahiya kasi yung mga pinagagawa ni Lacson, mga kadunatics. I would never call them senator. Ang nire-recognize ko lang na senators, mga kadunatics, ay yung kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya si Tulfo, di ba? Si Rapi Tulfo, ayaw niyang tawagin ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na mga senators. Ang sinasabi niya lang, bato, jinggoy. Ganyan ka walang silbi. So, dapat ganun din yung gawin natin sa kanila. Ito, panoorin natin, mga kadunatics, ang interview. Ang report niya. Bakit nga ba itong si Senator Lacson nagmamadali lagi kung anong napag-uusapan nila? Gusto niyang sa mauna mag-anunsyo sa media. Ano bang tawag doon? Ano bang term doon? Kapag hindi naman siya yung pinaka-pinuno ng Senado, pero bakit siya hindi rin siyang tagapagsalita? Hindi naman siya inassign na sa spokesperson. Self-appointed. Alam niya na napag-usapan yun ng mga senador. Pero meron po ba siyang permiso para sabihin yon? O nung tinanong si SP Sherwin, anong sabi ni SP Sherwin? I don't like to preempt. Tinan mo. So hindi pa pala pinal. Bakit niya inanunsyo na wala palang permiso mula po sa liderato ng Senado? Diba? May nginangak kasi itong si Lacson, mga kadunatics, na sabi niya ang Senado ang magdidesisyon kung 16 or 14 na lang ang boboto para ma-impeach ni Inday Sara Duterte. Can you imagine? Pinangunahan niya ng mga kadunatics. At meron pa siyang mga pinagsasabi na hindi nga nakapag-decide yung Senate President nila na si Win Gatchalian. At mind you, mga kadunatics, sinabi kahapon ni Win Gatchalian na kahit anong mangyari, 16 at 16 talaga ang boboto para sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Wala silang magawa niyan. Ewan ko kung anong mangyayari kasi Senate President na nagsabi na 16 talaga. Ikaw mismo, dati kang pulis, hindi mo pwedeng banggitin ang mga ganung mga impormasyon dahil nga
baka nga, di ba, tinatanong ng ano pong gagawin nun ninyo para mahuli niyo itong si suspect number 1? Hindi ho namin babanggitin dahil baka madiskaril ang aming gagawing operasyon sa kanya. Di ba? Ganun naman pulis. Bakit ikaw, Senator Lacson, dating PNP chief ka, tapos sasabihin mo, napagkasunduan namin na si Senator Chis Escudero. Wala pa namang anunsyo ang inyong pamunuan dyan Tapos ikaw mag-aanunsyo. Tuloy. Presiding officer. Nagiging chismis tuloy ang nangyari kay Senator Lacson. Di ba? Chismosa talaga yan si Lacson, mga kadonatics. Kaya nga sinabi ni Senator Marcoleta na ay chismosa tong si Lacson. Pinangunahan pa naman niya, mga kadonatics, na si Senator Chis Escudero daw ang mag-preside sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. At si Win Gatchalian naman si Win Gatchalian naman, mga kadonatics, na napaka-epal, gusto talaga ng power agad, ayaw mag-preside kasi hindi alam yung batas talaga, mga kadonatics. Nag-SP ka pa. Ay nako. Yung kasi yung una ho niyang binanggit kahapon na lumabas sa po yan sa mga balita na ang tatayo daw ho ang napagkasundoan ho ng mayorya ng Senado na si Chis Escudero, Senador Chis, ang gagawin pong presiding judge. Bukod daw po sa kompleto pa kanyang sinabi, di ba? Anong sabi ho ni Senador Lacson? Kinukonsidera si Senador Escudero bilang presiding judge ng impeachment trial because ito po yung mga rason. Sabi niya, isa siyang abogado. Pangalawa, isa po siyang experience, may karanasan sa impeachment trial. So, ibig sabihin, yan yung pag-usapan po sa mayorya. Tapos, nilabas mo yung storya na yun. Di sikat ka, ikaw nauna. Nung tinanong doon sa mismong pinuno ninyo, anong sabi? Ayaw ko i-preempt yan. Sir, meron na ako nag-preempt sa inyo Inunahan ka nga Baka gusto siguro niya maging Senate President at hindi ikaw, Senate President Sherwin. Nauuna sa mga anunsyo ano bang tawag doon? Ano ba mga ganon? Hindi naman Marites. Ano bang tawag doon? May term yun ano ba Tagalog doon sa mga ganon? Yung nauuna lagi. Aligaga ba tawag yun? May ganon May term yun ano ba term yung kapag inuunahan mo yung ibang mga nagkukwento sa'yo? Pasikat. May term yun sa mga sa mga kalye, sa usapan sa kanto. Term sa kanto ho yun Parang, ba't ka nauna? Hindi naman dapat ikaw magbanggit niyan. Epal. Ano sabi mo? Chismoso. Hindi naman chismoso yun. Hindi chismoso. Hindi po. Pati hindi naman chismoso si Senador Lacson Kayo talaga Ang tawag yan ay nauuna lang lagi siya. Ano tawag doon na nagbabangka lagi. Di ba yung bangka ng bangka sa kwentuhan, di ba? Laging ang tawag doon. Birthday siguro niya dahil bumabangka Bumabangka. Di ba ganun yung mga term sa kanto? Kaya, Senator Lacson, huwag mong unahan ang liderato ninyo na si Senate President Sherwin. Dapat siyang nauuna sa mga impormasyon dahil siya yun yung pinuno Kung ayaw nyo siyang ituring na pinuno, maghalal kayo ulit ng bago. Nagmumukha tuloy siyang Nagmumukha siya tuloy alalay lang ninyo. Dahil dapat sa kanya manggagaling yan. Dahil ang mga impormasyon na pagkakasunduan ninyo yan sa grupo ninyo, majority of the senators, dapat ang mag-aanunsyo po niyan unless kung meron kayong i-designate na spokesperson to announce that. Pati wala naman siguro nung nag-meeting kayo, ito na pag-usapan natin, napagkasunduan natin. Okay si Senator Chis Escudero. Sinong gustong mag-announce sa media? Senator Ping, ikaw aligaga ka masyado mag-announce. Gusto mo ikaw na mag-announce. Kung meron
merong ganon, official po ang tawag ho doon. Official statement. Pero kapag ikaw mismong nagbulgar ho niya na walang permiso sa inyong liderato, anong tawag ho doon? Diba? Ano nangyari kanina kay Senate President? Parang tuloy siya pa yung parang nangyari, parang sinungaling may nagsisinungaling sa kanila. Diba? Ay, nako naman, oo. So, Senator Ping, wag mo nang gawin ulit yan, dahil naiiba yung timpla ng nawawala yung kredibilidad ng ng inyong liderato sa Senado. Dahil nga, Actually, for your information, wala na talagang dignidad yung kampo nila mga kadonatics. Beruhin mo, pinangunahan yan si Win Gatchalian na sinasabi niyang tayo mag-decide na 16 or 14. Pero sabi ni Gatchalian na 16 talaga. Can you imagine that? Gusto atang mag-Senate President itong si Ping Lacson. Hindi lang nabibigyan ng pansin mga kadonatics. Kaya yumayaw-yaw talaga. Sobrang epal, marites, chismosa, lahat na lahat. pinangungunahan mo eh. Nangunguna ka eh. Nabubuhay pa si Babalo sasabihin niya ano ka eh. Pinapangunahan mo si SP Sherwin eh. Kuha-kuha siya talaga. Bakit nga ba nangunguna ka? Gusto mo lang sumikat, no? Ang galing, ang galing. Ano kasi yan? Malaking storya kasi yan. Siyempre, makarating yan sa kampo ni BP Sara. O sabihin, uy, kakampi natin yan O si Senator Escudero. O kasama natin yan dati. Pero lumibat na po yan sa kabilang bakod. Dahil nga, yung mga ganong impormasyon, yan po ay dapat sikreto. At yan po ay nabubulgar lamang kapag in session po ang Senado. Ay, nako. Kakaiba talaga tong marites na Lacson mga kadonatics. Anyway, kaya hindi talaga nagpapatalo yan kay Senator Marcoleta. Kahit alam niya na talo na talaga siya. Attorney si Senator Marcoleta. Pero mga kadonatics, ayaw talaga niya mag-yield. Kahit klarong-klaro na mali ang argumentation niya. Ay, nako. Well, anyway, comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. And don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.